Good morning mga bata, nandito na naman ang inyong gurusay. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang inyong lesson number 1 sa art. Tayo magsimula. Don't forget to like and subscribe! Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga disenyong kultural sa pamayanan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga disenyong kultural ay mga disenyo na gawa ng mga pangkat etniko na nagbumula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Nangunguna sa listahan ay ang mga pangkat etniko mula sa Luzon. Naandyan ang mga Ipugaw. Ang mga Ipugaw ay makikita mo sa pinakahilagang tuktok ng Luzon. Kadalasang makikita mo ang mga simbolo tulad ng araw, kidlat, isda, ahas, butiki, puno at tao sa disenyo ng mga Ipugaw. Pangalawang pangkat ay ang pangkat ng Kalinga. Matatagpuan ito sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Kadalasang makikita sa mga disenyo ng mga taga-Kalinga ang mga kulay pula, dilaw, berde at itim. Pangatlo, disenyo ng mga gadang. Ang mga gadang ay nagmula sa Nueva Vizcaya. Kilala ang gadang sa paghahabi ng mga tela. Sa tuwing sila ay naghahabi, sila ay gumagamit ng plastic beads at mga bato. Ilan sa mga pinagmamalaki nila ay ang tinatawag na bakwat o yung belt. Meron din silang tinatawag na aken o skirt naman. Sa mga isla naman ng mga Visayas, naandyan ang pangkat etniko na tinatawag na Panay Bukdignon. Nakilala ang grupong ito dahil sa madetalye nitong paraan ng pagboborda at tinawag nila itong panubok. At dahil doon, nagkaroon ng tinatawag na Tinukan Fashion Show sa Iloilo. Pumunta na tayo sa mga pangkat etniko. Makikita mo sa Mindanao. Nangunguna dyan ang mga Maranao na matatagpuan mo sa Lanao. Isa sa mga pinakasikat na disenyo nila ay ang tinatawag nating sari manok. Nasa Mindanao din ang tinatawag na tibuli na matatagpuan mo sa Cotabato. Sila ay humahabi gamit ng abaka. Ang mga tibuli ay mahilig sa hikaw, kwintas, maliliit na kampamilya at binuod ng damit. Pangatlo sa listahan ay ang mga grupo ng Yakan na matatagpuan mo sa Basilan. Sila ay kilala sa paglala na ginagamitan ng mga halaman, prutas tulad ng pinya at tabaka. Gumagamit din sila ng mga dagta ng dahon bilang pangkulay. Ang mga disenyo na ito ay dapat nating pagyamanin dahil ang mga ito ang sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. At para sa inyong art time, alam mo ba na kaya nating gumawa ng ating sariling disenyo tulad ng mga nagawang disenyo ng mga pangkat etniko? Sa araw na ito, lalagyan natin ng disenyo ng pangkat etniko ang ating mga pencil holder. Ihanda natin ang mga sumusunod. Pinakauna sa listahan, kailangan natin ng lata. Kailangan din natin ng markers. Kailangan din ng glue. Gunting. Kailangan din natin ng ruler. At mga crayons. At ang pinakauli, bond paper. Simulan na natin. Sukatin ang bond paper na sakto lamang sa taas at size ng lata na iyong gagamitin. Siguraduhin sagad ang bond paper sa pinakababang parte ng latang iyong gagamitin. Kapain ang hangganan ng lata sa iyong bond paper. Gawin ito paikot ng lata. Mag-iwan ng marka.
Ang mga markang ito ang magsisilbing palatandaan ng hangganan ng lata sa bond paper. Itupi ang mga bond paper sa mga marka. Gamitin ang ruler para makabuo ng isang tuwid na linya. Gamit ang gunting, gupitin ang bond paper sa linya. Matapos mong gupitin ang bond paper, itupi ito sa 4 na magkakaparehas na size. Maaari nang magsimulang gumawa ng sariling disenyo. Tulad nito. Gamit ang mga marker, gawing malinaw ang mga nabuong linya at disenyo. At pagkatapos nito, maaari ka nang gumamit ng crayons upang kulayan ang iyong mga nabuong figura. At dyan natin nabuo ang ating mga disenyo. Oras na para ilapat ito sa ating lagayan ng pensil. Gamit ang glue, ilapat ang disenyo sa ating lagayan ng lapis. At lastly, siguraduhin pantay ang nagawa mong disenyo. Wala! Meron ka ng lagay na labis na may disenyo ng pangkat etniko. I hope may natutunan. Hanggang sa susunod ulit, ito ang inyong Guru Sai. Bye-bye!